Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Pre, kumusta? Michael nga pala to. Kwento ito ng lolo ko. At susubukan ko itong ilahad na tila ba siya mismo ang nagkukwento. Ako si Romulo. Late 40s nangyari ang kwento kong ito. Katatapos lang ng gyera at binata pa ako. Masukal pa ang Cavite noon, di tulad ngayon. 15 o 16 anyos yata ako nung panahong ito. Isang araw, nagpapastol ako ng mga alaga naming kambing. At dahil summer ang panahong ito, kinailangan naming lumayo ng kaunti kung saan mas maraming damo na pwedeng makain ng mga kambing. Umabot ako sa Kakahuyan na may kalayuan na rin sa baryo na tinitirhan namin. Makailang beses na rin naman ako nakarating sa Kakahuyang ito. Minsan, upang mangaso kasama ang aking ama, at minsan naman para maghanap ng kahoy na panggatong. At dahil sa init ng panahon, iniwan ko muna ang aming mga kambing sa bukana ng kakahuyang ito. Tumungo ako sa batis sa loob ng kakahuyan upang sana ay makainom. Ilang metro bago ako umabot sa batis, ay nakarinig ako ng tunog na tila ba may tao. Dahan-dahan akong lumapit. Napahinto ako bago pa ako makita ng kung sino mang tao ang nasa batis. Tumambad sa akin ang nakatalikod na babae na akmang nagtatanggal ng kanyang pantaas na kasuotan at maliligo. Napatras ako, pero imbis na maging maginoo at tumalikod upang umalis, ay nanood ako. Nakahanap ako ng madahon na lugar at oo, aaminin ko, ng boso ko. Mahaba ang itim na may kaunting kulot na buhok ng babaeng ito. Maganda ang hubog ng katawan. Hindi mo masasabing payat at di mo rin naman masasabing mataba. Malaman kung saan dapat ay may laman. Nakaupo itong nakatalikod sa akin. May hawak na batong buhay na ginagamit itong panghilod. Sa may kaputian nitong mga binti, hita at braso. Nag-alab ang dugo ko. Pumintig at tumindig ang aking pagiging katipunero. Sumisigaw ng kalayaan mula sa aking karsonsilyo. Natapos sa paliligo ang dalaga. Kinuha niya ang kanyang malaking labakara upang patuyuin ang kanyang katawan. Habang nagpupunas, ay napaharap sa kinatatayuan ko ang naturang dalaga. Natanaw ko ang kabuuan ng kanyang maalindog na katawan. Malarosas ang kulay ng kanyang mga labi. Manipis ang baywang. Mabilog ang kanyang balakang. At malaki ang susunod na tumambad sa akin. Nang may pumatak na mainit-init
at may kalagkitan na kung ano sa aking paanan. May isang malaking itim na baboy ramo ang akma ng kakagat sa binti ko. Sa gulat at takot ko ay napahiyaw ako at nasipa ito sa nguso. Narinig ng dalaga ang nagawa kong komosyon. Napatingin ito sa gawi ko at nakita niya ako. Dahil dito ay kumaripas na ako ng takbo. Humabol ang itim na baboy ramo hanggang sa makalabas ako ng kakahuyang ito. Nung napansin ko na wala nang humahabol sa akin, tinungo ko na ang aming mga kambing at dali-dali nang umuwi. Ilang araw ang lumipas. Kinailangan namin ipagbili ang dalawa sa alaga naming kambing sa pamilihan. Kasama ko nun ang aking ama kasi siyang nakikipagtawaran sa mga balak bumili ng kambing naming dala. Wala pa rin nakasundo sa presyo si tatay nang may mag-amang nagtanong kung magkano daw ang isa sa mga binibenta naming kambing. Sinabi naman ni tatay ang presyo at nagtawaran ang dalawang nakatatanda. Lumayo muna ako dahil nga usapang matanda ito. Napatingin ako sa babaeng kasama ng katawaran ng tatay ko. Nanlaki ang aking mga mata dahil namukhaan ko ito. Ito ang babaeng nabusuhan ko na naliligo sa batis. Tumitig ito sa aking mga mata at napansin ko na napangiti ang dulo ng kanyang kanang labi na tila ba ay namumukhaan niya rin ako. Kumambog ang dibdib ko nung tawagin ako ng aking ama upang ipakilala sa katawaran niya. Erning daw ang pangalan ng lalaki at ipinakilala din sa akin ang anak nitong babae na si Amalia. Gusto daw ni Manong Erning na maging suki namin sa kambing. Kung kaya't bukas na bukas ay pupunta mga ito sa bahay namin upang makita ang iba pang alaga naming kambing. Kinabukasan nga ay dumating ang mag-ama sa aming tahanan. Sakay ng kariton na hila-hila ng isang kalabaw. Dumaan daw sila sa gawing kakahuyan dahil malapit lang daw doon ang kanilang tirahan. Ipinakita ng aking ama kila Manong Erning at Amalia ang mga alaga naming kambing. Tumatango-tango si Manong Erning habang nagsasalita ang aking ama. Nagkasundo sila na kukuha sila ng 3 kambing sa susunod na linggo. May karinderya daw sila sa lungsod at papaitang kambing ang pinakamabenta o specialty dito. Maya-maya lamang ay nagpaalam na ang mag-ama at may pupuntahan pa daw sila sa Karatig Baryo. Maayos naman na lumipas ang 3 araw. Sa hapon ng ika-4 na araw, mula nang pumunta ang mag-ama, napansin ko na tila ba may kakaibang ibon na nagmamasid sa akin mula sa isang mababang sanga ng puno na nasa loob ng aming bakuran. Kinuha ko ang aking balatik at tinirador ito. Sa kasamaang palad, di ko to tinamaan at lumipad ng papalayo habang humuhuni ng kakaibang tunog. Kinagabihan, tulad ng dati, maaga kami naghahapunan. Wala rin namang kuryente,
Kaya talagang maagang natutulog ang mga tao ng mga panahong ito. Bandang 10:00 ay nagising ako dahil sa sobrang alinsangan. Tinanggal ko ang aking kasuotan at binuksan ang bintana para may hangin sanang pumasok. Bago ako bumalik sa papag na aking hinihigaan, napansin ko na parang napakatahimik ng paligid. Maliwanag naman ang bilog na buwan, pero ang kakaiba talaga ay walang hangin at ultimo kuliglig ay wala kang maririnig. Nang may isang ingay ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang malakas na huni ng ibong kikik ang narinig ko. Pinaniniwalaan na ang mga ibong ito ay alaga ng mga aswang. Kampante pa ako nung umpisa dahil pinaniniwalaan din na kapag malakas ang huni ng kikik, ang amo nitong aswang ay nasa malayo pa. Subalit unti-unting humihina ang huni ng kikik, kung kaya't medyo kinabahan ako. Hindi lingid sa mga tao sa baryo ang patungkol sa mga aswang, kung kaya't bawat bahay ay may alam tungkol sa pangontra dito. Wala kaming buntot pagi, pero may matalas kaming itak na ginagamit na pangsibak ng kahoy. Dali-dali kong kinuha ang itak na nakasuksok sa pader sa silong ng aming bahay. Dumaan na rin ako sa kusina. Dumakot ng asin at binulsa ito bago bumalik sa aking kwarto. Ilang sandali matapos kong makabalik sa aking silid, ay nakarinig ako ng pagaspas na tila ba galing sa malaking ibon. Wala nang tunog ng kikik at tanging ito na lamang ang aking napapakinggan. Lumakas ng lumakas ang pagaspas na tila ba nasa taas ng aming tahanan. Nawala ang pagaspas at bigla akong nakarinig ng isang pagbagsak sa aming bubungan. Gawa sa kawayan na pinatungan ng anahaw ang bubungan namin dati. Kaya rinig na rinig mo ang langit-ngit kapag may mabigat na bagay o anuman na lumalakad dito. Kinuha ko ang isang upuan. Pinatong ko to sa aking higaan at ginamit itong tungtungan upang makalapit sa bubong. Nang pakiramdam kong katapat ko na ang nilalang, ubod lakas kong tinusok ang aking itak pa itaas. Nakarinig ako ng karimari-marim na tinig na nagpatayo sa lahat ng balahibo ko sa katawan. Hinigit ko ang itak at may mga bakas ng dugo ang ilang parte nito. Nadapisan ko, sabi ko sa sarili. Di ko nga lang alam kung saan tinamaan. Nawala ang bigat na nasa bubungan namin kani-kanina lamang at napalitan ng malalakas na pagaspas galing sa pakpak ng tila isang malaking ibon. Mukhang lumilipad ito. Lakas loob akong sumilip sa aking bintana upang tanawin kung nasaan na nilalang. At hindi nga ako nagkamali. Nasa ibabaw pa rin ito ng aming bubungan. Biglang tumingin sa akin ang aswang at mabilis na bumulusok sa ulo kong nakalawit na tila ba dadagitin. Mabilis kong ibinalik ang ulo ko papasok sa bintana. Subalit nahagip na nilalang ang buhok ko, kung kaya't natangay ako pababa sa aming kubo. Mabuti na lamang at lupa ang binagsakan namin. Napansin ko rin
Nakatabi kong nakahiga ang nilalang sa lupa. Mabilis akong tumayo, subalit mas mabilis ito. Pero napansin ko na di ito nakatayo ng diretso. Pinagmasdan ko ang kaliwang paa nito. May dugo. Mukhang dito tumama ang itak na tinara ko sa bubong. Hinanap ko ang itak na hawak ko kanina. May 1 metrong layo nito sa kinatatayuan ko. Mas malapit ito sa aswang. Sinubukan kong kunin ito. Subalit napansin ito ng aswang at sinipa ito palayo. Tumatawa ang nilalang na ito habang papalapit sa akin, habang umaatras naman ako. Noon ko lang nakita ang tuluyan ng itsura nito. Mapupula ang mga mata. Mahaba ang buhok sa ulo. May malalaking pakpak na tila ba kagaya ng sa paniki. At punong-puno ng makakapal na itim na balahibo ang katawan nito. Malaki ang bunganga na puno ng matatalas ng ngipin. Pero ang wangis ng kanyang muka ay parang ibon o paniki at baboy ramong pinaghalo. Pasensya na pero napakahirap ipaliwanag ng itsura na nakita ko. Basta nakakatakot. Napahinto ako sa pag-atras ko dahil tumama na ako sa katawan ng isang puno. Papalapit pa rin ang aswang sa akin. Napagtanto ko na ito na siguro ang aking kamatayan. Nang maalala ko na dumampot nga pala ako ng asin at isinilid ko ito sa bulsa ng aking karsansilyo. Mabilis kong itong kinuha sa aking bulsa at mabilis na isinaboy sa nilalang. Tinamaan ng asin ng aswang. Umuusok ang parte ng katawan nitong tinamaan. Mukhang nadali pati ang mukha nito dahil nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang muka habang humihiyaw dahil sa sakit. Mabilis kong tinungo ang itak ko. Dinampot ito at dali-daling sinugod ang aswang. Mukhang natunugan ng aswang ang gagawin ko, kung kaya't ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at tuluyan ng lumipad papalayo. Makalipas ang 1 minuto ay napaupo ako sa pagod at sa takot. Bigla na lamang ding nagbalikan ang mga tunog ng mga kuliglig at mga palaka sa di kalayuan. Ligtas na ako, wika ko. Pasigaw kong tinawag ang aking ama at humingi ng tulong. Maya-maya lamang ay lumabas na ito at tinulungan akong makapasok sa aming tahanan. Ikinuwento ko ang nangyari nung gabing yon nang nasa loob na kami ng bahay. At dahil naniniwala rin ang aking ama sa mga aswang, ay hindi niya na ako pinagdudahan. Ang hindi lamang namin maintindihan ay kung bakit kami binagambala ng nilalang. Samantalang wala namang buntis sa aming tahanan, wala rin namang may sakit. Nagmatsyag kaming mag-ama nung gabing iyon, sakaling bumalik ang aswang. Nung narinig na namin ang tilaukan ng mga manok, ay nagpasya na kaming magpahinga. Wala rin namang nangyaring iba pa sa mga sumunod na gabi. Dumating ang araw na napag-usapan ng aking ama at ni Manong Berting upang kunin ang mga kambing. Sakay ng karitelang hila-hila ng kalabaw ang mag-ama, tulad ng dati. Pagbaba pa lamang ni Manong Berting, napansin ko agad ang iika-ika nitong paglalakad. Tila ba may iniinda sa kaliwa nitong paa.
At nang makalapit ito, napansin namin ng aking ama na may mapupulang mga patsi-patsi ang mukha ng Ginoo. Tinanong naman ng aking ama kung ano nangyari sa kanya. Bika niya ay may naapakan daw siyang matinik na halaman at nadapa rin ito sa halaman na ito. Hindi naman bumaba si Amalia. Nakatitig lamang ito sa akin ng masama. Inutusan ako ng aking ama na kunin ang mga kambing na napagkasundo ang bibilhin. Kaya't dali-dali kong sinunod ito. Nagkaabutan ng bayad sila tatay at Manong Berting nung makabalik ako. Inakyat ang mga kambing sa karitela at tinali ko ito ng mahigpit. Nagpaalam na si Manong Berting sa aking ama. Inalalayan ko ito na makasakay sa kanilang karitela. At bago sila umalis, ay narinig ko ang pabulong nitong sabi sa akin na hindi pa kami tapos. Isang maulang hapon o gabi po sa inyong lahat. Hinihintay pa po natin ang kasunod ng Namboso si Lolo, kaya antabayanan nyo na lang. Isang linggo na naman ang lumipas at shout-out time na po tayo. Unang-una, salamat sa Panginoon, sa Ocampo, Roses, Ofiasa, Francisco, Candido, and Yeba family. Maraming salamat po sa 75 subscribers ng YouTube and 108 followers natin sa Facebook. Pasensya na, di ko makita kung sino-sino kayo pero maraming salamat po sa inyong suporta. Anyway, shout out goes to Chris Everett and Elaine Salinel, Christine Portin Johnson, King and Dolo Hizon, Magic Lopez and Michael Kukal, Jobel Hailo, Christian Martinez, Moira Jessica Romano, Jella Samson Mendez Gultiano, Marge Batun, Jeremiah C., Angelo Albion family, to Tony, Michael Lee Faris and Josie, mga pre, maraming salamat sa inyo. At syempre kay Auntie Uchi. Now for the best braids in town, go to Dread Kings and Mariang Palad gets your hair done. For great tasting cookies, try Cookie Drip. For the arts and craft enthusiasts, check out JK Crafts PH. And for the music lovers, please follow Melody Candido Music. And if you want to chill and relax, please follow Aki's Chillaxing Corner and Widget Lisa Vlogs for great vacation spots. Kung hindi ko naman kayo nabanggit, pasensya na po, paki-message na lamang po ako para ma-shoutout kayo sa susunod. Maraming salamat po sa patuloy na suporta.